So, hello guys. Ayan. Nandito ako ulit. Kasi kakatapos lang nag-print ng invitation para sa aming wedding. So, ako na lang yung nag-layout. Ako na yung nag-design, nag-edit. Pero, bale may naunang nag-edit. Tas, inedit ko ulit to add some details. Ganun. Kaya, yun, nabuo yung invitations and satisfied ako. Ayan, kasi may kulang-kulang yung ibang details like that. So, ang happy ko naman dyan. So, tinutupi ko siya or fino-fold ko siya into two-fold para dun sa design niya. Ayan. Sobrang mabusisi kasi niyan. So, ilang days ko din ginawa yung or inedit yung invitation kasi sobrang mabusisi talaga. May mga dapat kang ilagay dun sa mga details. Ayan. Inabot na kami ng gabi. Ayan, pinagtupi ko na siya kasi lalagyan pa yon ng ribbon para naman maganda siya tignan. Hindi lang siya plain. Ayan guys. So, nagtupi, naglagay ng ribbon. Ayan yung ginawa namin. Ayan. Sobrang dami kasi 150 na invitation yung printing namin. And, ayan. Diyan naman, yung katabi ni Jason, yung kapatid niya. So, naglalaro. Ayan. Habang naglalaro sila, nagkakwentuhan sila. Ayan. Sorry naman sa damit niya. Kasi sobrang init dito sa Isabela. Ayan. Hope so. Maganda yung pagkakatupi ng mga pinagkagagawa niya kasi naglalaro nga siya na nakikipagkwentuhan. So, ako naman, nag-shower lang saglit kasi naiinitan ako. Kasi sobrang iba yung temperature sa Isabela. Parang every minute gusto mo mag-shower kasi ayun. So, hinayaan ko muna yung buhok ko kasi medyo nabasa dun sa dulo niya. So, ayan, tinulungan ko na siya. Ako yung nagtatali para naman magsabay-sabay and maganda na tignan. So, ayun. Ayan, nagtupi pa kami. Yan lang yung ginawa namin dyan. Kasi, sabi ko, unahin yung invitation. Kasi, nakapunta naman na kami sa simbahan. Nakuha na namin yung details. Yung mga ninang-ninong. So, ayun. Kung makikita nyo guys, may mga pictures kami doon. Ako na yung naglagay talaga. At least, nakatipid kami dyan sa paggawa ng invitation. Kahit pa paano, we are thankful kasi ang daming tumutulong. Ayan. Okay na ako dyan na kahit sa simpleng bagay, maraming tumutulong. And hopeful na sana maging maayos and maging successful or walang hassle dun sa pag-process namin ng wedding. Kasi sobrang hirap pala. Nakaka-stress. Kung alam nyo lang, huwag na lang kayong magpakasal. Kasi sobrang stress siya. Kahit ayaw mo, kahit pilitin mo, wag ma-stress, wag intindihin yung mga bagay-bagay or wag mong isipin yung mga dapat isipin pero hindi mo mapigilan. Kasi syempre, wedding mo yun eh. Mahalaga yung araw na yung pinaghahandaan nyo. So, lahat ng mga dapat kailangan doon, alam mo and hindi mo pwedeng baliwalain kasi syempre kung wala yung mga yun, paano mag-work ng tama yung or matatapos yung wedding day nyo.
So, kailangan talaga na alam mo yun, yung parang sometimes talagang kailangan mo ng kasamang iintindi sa hormonal mo lalo na sa akin sa sitwasyon ko. Pabago-bago yung mood ko, ganyan. So, mahirap. And ang mai-advise ko lang, pag kinasal kayo, hoping na maging ready kayo sa lahat ng possibilities or yung mga needs. Dapat matagal pa lang nire-ready na yun. Huwag kayong maging, alam mo yun, parang pabaya, ganun, or something. Hindi naman sa pabaya, pero parang pakampante na meron to, meron yan, meron si ganito. Dapat meron ka din. Meron kang alternative na iniisip, or kumbaga isipin mo na habang maaga pa. Solusyonan mo na habang maaga pa. Ganun kasi yun. And kailangan mo ng patient and pag-iintindi sa lahat sa sitwasyon. And thankful na lang kayo kung meron kayong partner na maalaga, ganun. And iniintindi kayo. May mga kapatid kayo na sumusupport sa inyo na hindi yung pababayaan kayo, ganun. And salamat sa mga kapatid niya, sa mga kapatid ko na kahit mahirap ang sitwasyon, andyan pa rin sila ready tumulong sa kung ano man yung kaya nilang maitulong sa akin. And sa pag-intindi din, thank you. Although may mga misunderstanding, ganun, and thankful din naman ako kasi alam mo yun, parang mag-aaway kayo today, then afterwards na may mangailangan ng tulong sa inyo, sa either ikaw or siya, hindi siya mangingiming, tulungan ka pa rin kahit na nag-away kayo na nakaraan. Parang ganun ba? Kasi iba yun. Isipin mo kasi na kapatid ko pa rin siya, ano man ang mangyari, pamilya ko siya, ganun. So, ayan, sinamahan na ako dyan ni Jinky, kakatapos ko lang magmerienda kasi kailangan nagugutom ako laging gutomin. Although kumain kami, natapos din naman kami kumain for dinner, pero kailangan ng snacks, ganun. So, ayan, tinulungan niya ako nagtupi-tupi kasi hindi niya daw alam mag-ribbon. So, ako na lang. Okay lang din naman kasi care lang. Sanay na ako ganyan kasi ako mahilig ako sa mga pagde-design, decorations, ganyan, creativity. And parang ewan ko, basta parang gusto ko masasatisfied yung makakakita, ganyan. Yung parang ako din minsan na-amaze din ako sa sarili ko na pag natapos yung project, ganun, kaya ko palang gawin yun. Kaya ko palang maging artistic or creative na tao pagdating sa ganun. Parang dun ko napapakita yung skills ko. Kasi sabi ko, wala akong talent. Wala akong alam sa sarili ko na kung saan ako magaling. Hindi ko alam kung saan ako nakakalamang sa iba, or hindi ko lang siguro makita pa yung skills ko or yung kung saan ako magaling. Parang hindi ko ma-appreciate or hindi ko makita na akala ko hindi ko kaya, pero kaya ko pala. May ganun kasi akong pag-iisip or parang naiisip na ganun, hindi ko kaya, pero pag kailangan na talaga at ginawa ko, kaya ko pala. And ang ganda pala ng kinalabasan. Ano, Braem? Tuktok lang. Ay. So, yun guys. Kunwari daw stolen daw na binibidyoan siya.
ginagawa niya daw ng tama. Charis. So, ayun. Baka makapiright kasi tayo. Kaya ako nang nag-voice over dun. And ayan, tapos na ang wedding invitation. So, ayan lahat ng mga natupi namin and na-ribbona. So, may kailangan pa final touch pa dyan. Kasi hindi pa tapos. Tutuloy pa namin for the next video. And bukas, ayan. Sobrang daming ninang-ninong. Hope so makarating lahat. So, ayan. Kapag may fiancé ka, ayan, pagbuhatin mo. Yan, nag-picture lang kami. So, ayan, minsan ganyan ang mood niya. Magipag-picture sa'yo. Kaya, sobrang hindi ko maintindihan ang mood niya din. May pagkakwela kasi siya. Happy, ganun. Pero minsan nakakainis kasi walang maayos sa picture. Iyan. So, minsan nakangiti naman. Full pack ang mga ngipin niyang nakapakita. So, ayan si Jinky. Thank you for the help. So, natapos namin ng medyo maaga-aga. Maaga. Before 12, I think. Or 12. Basta yun. Midnight. Ayan. So, sabi namin, picture kami. Ang ganda-ganda ng picture namin. Siya hindi. So, ayan. Lahat. Pauwi na ako kasi tapos ng invitation. Ingatan mo yung babaeng tuyuin pero nagagamot ng lambing. Masungit pero hindi ka kayang ipagpalit. Mataray pero kasama ka sa pangarap niya sa buhay. At higit sa lahat, tanggap ka kahit walang-wala ka pa. Dahil yan mga kapatid, ang pinakamasarap kasama sa hirap at ginhawa hanggang sa magtagumpay ka. So, ayan guys, invited kayo sa aming wedding, March 23, 2024. So, for the better and for the goodness. Ooh, good health for everyone. Ayan. So, sobrang na-amaze ako and I appreciate kung ano yung effort ko para lang magawa yun. I want you to know I love you. Basta, depende, copyright tayo kapag So, ayan, tinanggal ko na lang. Happy Valentine's. Bale, nag-ready kami for invitation is February 14. So, ayan. So, maghapon kami magkasama before umuwi. Bale, umuwi ako ng Biskaya. Ito naman guys, yung naglalakad kami ng papers dun sa kasal. Pupunta kami ng simbahan sa Iglesia Filipina Independiente, Christ the Redeemer. So, ayun. Paalam guys. See you in my next video. Stay tuned.